November 30, 2023. So, ito, bumili ako ng strawberry. Yan. Marami ako strawberry ngayon. So, para i-demo sa'yo. Kailangan bawat bahay kumain ng prutas para makilala tong prutas sa pamilya mo. Kasi kung umpisan mo, lalo kung may bata ka, hanggang paglaki yan, sigurado. Kasi nasanayan yan eh. Kasi ganun yung nakita ko sa asawa ko eh. Siya nasanayan niyang kumain ng gulay. Kaya nag-asawa kami, siya lang ang kain ng kain dito. Tapos sinanay niya rin yung anak ko na kumain ng gulay. So dalawa sila pinapanood ko. Hanggang nagaya ko na rin. Nagustuhan ko na rin yung gulay. In short, nasa kasama mo yun sa pang-araw-araw. Kaya malakas talaga yung magnet kapag ka nang iingit ka. Personal. Kasi personal ko experience yan. Dahil ako, hindi kumakain ng gulay. Noon pa, hanggang magdalaga ako, hindi ako kumakain ng gulay. Kaya nga nung nagtataka yung mama ko noong pinaluto siya ng gulay, tapos kumain ako, takantaka siya. Dahil nga sa napangasawa ko, sobrang hilig sa gulay no. Siya pa yung magdidemand para ito iluto mo, ganun yun. Kaya nga sa daily mong kasama pamilya mo, mag-uumpisa ang pagbabago. Hindi sa ibang tao, hindi sa kapitbahay, kasi hindi niya nakikita yun eh. Kaya nga sa loob ng bahay, dapat may prutas ka. Eto, hindi ko rin kasi na-demo to sa anak ko yung mga prutas ng bata siya, kasi ang lagi ko na binibili, mangga at saging, kasi paborito ko rin yun. Yung pala dapat lahat, kasi iba-iba pala ang sustansya nitong mga prutas na to. Ngayon ko lang na-research na iba-iba, hindi siya pare-pareho. Sarap. Kaya personal na pakita mo yung prutas sa loob ng bahay mo. Kesa ang nakalatag dyan, Red Horse, gin, Fundador, wine. Palitan mo ng mga fruits. Hindi kailangan maging New Year para magkaroon ng prutas. Ay, yun lang. Kasi bumili rin ako ng isang set ng salad. Ito, hindi ko pala bubuksan eh. Ayan. Habang kumakain ako nito, ipakita ko sa'yo, naglalaba ako. Ayan. Igana pa lang ng tubig. Ayan, para sa mga naguguluhan, no, hindi siya matanggap sa trabaho, di dumiskarte ka. Marami namang diskarte, lalo na ngayon. Kaya lang, kailangan mo kasi paramihin ang tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa. So, ikaw mismo, magsusuot ka ng uniform ng tropang 1, 2, 3 kung saan ka bilong or makulay tropa ka. Kasi, naka-emphasize na may commitment ka, gusto mong magbagong buhay, kaya priority ka rin sa benefits. Yun yun. So yun ang kausap ko, yun yung may commitment para mabago ang buhay niya. So di ba nasa first step niya yun na tatanggalin niya yung bisyo niya, ang ilalatag niya mga prutas. Paano naman kung kausap pa puro complicated? Diyan latag niyan, alak, sigarilyo, sugal. Oh. Yun ang dinibili nun. 4 na taon na lang ang experiment natin. Kaya
sa lahat ng mga hindi pa nakasali sa experiment ko, asa complicated tropa ka pa, pwede mong isali yung sarili mo, humabol ka, 4 na taon na lang. So, humabol ka sa ipon, gagawin mo yung 10 pesos daily, gagawin mo 20. Diba? Panoorin mo lahat ng video ko sa Tropang 123 page ko, sa YouTube ko, Erwin Bautista YouTube channel, at saka dito sa aking FB profile, may mga video rin ako dyan. Lalo na sa mga live. Kasi pag mga live, kailangan doon makikita yung 1 hour. Ano yun? Huwag mo kalimutan muni-muni. Sulat ang pangalan mo, tapos take kung kailan ka nagmuni-muni. Tapos sa kabilang side, kung notebook yan, and paper, hatiin mo sa gitna, ganyan. Kabilang side, kung check done ka na tumalikod ka na sa kasalanan, done ka na, iniwan mo na yung ganung buhay. Ganun yun. Example, meron kang trabahong hindi marangal na trabaho, ngayon dapat nasa marangal na trabaho ka na, okay? Ganun yun. Kung dati ka magnanakaw, ngayon dapat hindi ka na magnanakaw. Kaya nga may commitment. Kaya kailangan mo susuotin to. Uniform natin kung saan kabilong. Alam ng tao na may commitment ka magbago. Iba yung, kaya nga yung mga ayaw magbago, lagi niya isuot yung best attire niya, complicated, tsaka may mga printed. Alam din ng kausap niya, at kahit saan siya pumunta na ayaw niya magbago, kailangan naka-emphasize. Magkaiba yun. Magkaiba yung sinali mo yung sarili mo, self-motivated para magbago ka, mag-uumpisa sa sarili mo at sa pamilya mo, di ba? Sinabi ko kasi yung bawat tao pupunta yan sa ibang tao. Yun. Tapos pupunta sa trabaho kung saan-saan. Nakuha mo. Kaya nga sa loob ng tahanan mo, mag-umpisa ka muna. Kaya nga kailangan magmuni-muni. Pag sinabing magmuni-muni, pwedeng namang nag-iisa ka, pero hindi ka nagmumuni-muni. Nagsusulat ka talaga, tapos ikaw lang mag-isa, walang kausap para walang disturb, wala kang makalimutan, may sulat mo lahat. Kasi kung merong tawag sa'yo, may halika nga rito, kunin mo muna to, o diba, nadi-disturb ka. Kailangan na pag bumuni-muni, ikaw lang talaga mag-isa, na walang mag-tatawag-tawag sa'yo, na walang, kahit yung cellphone mo, i-silent mo muna yan. Pag sumali ka sa experiment ko, ikaw naman ang nakikinabang niyan. Unang-una, diba ngayon, tinaasan na yung rate ng mga sahod ng mga empleyado. Diba sila saying round neck, tas collar t-shirt yung may position. So, minimum wage ngayon, tinaasan na. Pag sumali ka sa experiment ko, diba ikaw ang nakinabang? Kayo ang bibigyan ng benefits na employer mo. Kung saan ka, kung sa gobyerno ka, syempre magdidesisyon yan sa mga position bago bigyan kayo ng, sila yung kausap ko, si 2 and si 3, lahat na may position, private o public, na may kulang ang sahod or walang pera. Hindi natin alam kung anong reason, maaaring may babae siya or kaya walang pera, kaya kulang, o 3 pamilya niya, whatever. So kung 3 pamilya mo nasa tropang 3 ka ngayon, kasi sa 3, di ba sabi ko sa'yo, naka-undergo ng
pagbabago yan, self-motivated. So, kailangan niyang baguhin sarili niya, talagang hindi na siya mambababae. Diba? Tanggalin niya talaga yun. Kasi 3, para maging makulay tropa ka, lahat ng bisyo mo tatanggalin mo. Yung makulay tropa kasi nakapuro na yan, na tumalikod sa kasalanan, na naniniwala sa akin. Makulay tropa yan. Kaya nga, kahit ang laki ng sahod mo, kung hindi ka naman naniniwala at ayaw mo naman tumalikod sa kasalanan, wala kang commitment, edi suot mo yung best attire mo, mag-gown ka, yung best attire mo, kahit ano, komportable sa'yo. Kung gusto mo seductive, may nagtanong pa sa akin kung gusto pwede ba seductive. Bahala ka nga sa buhay mo yan, di ba? Complicated tropa ka nga, hindi ka naman kasali sa experiment. Pero, kausap kita pagdating sa pagbibigay. Kung gusto mong magbigay si complicated tropa. Halimbawa, gusto ka niya, pamilya mo, binigyan ka ng benefits ni complicated tropa. Di ba? Sino magbibigay sa'yo? Maaaring may real believers o nasa tropang 1, 2, 3 o nasa makulay o kaya si complicated tropa na pamilya mo. Kasi sa bawat pamilya magsisimula di ba? Pinapabalik mo nga siya sa pamilya niya, pinupush mo siya So, bawat doon siya magbibigay sa kamag-anak niya at sa pamilya niya. Bawat isang tao. So, ang binibigyan niya, sariling pamilya niya. Yun ang pinupush natin. O, diba, binigyan ka ni complicated tropa habang pamilya mo, no? O, tapos, habang siya'y naninigirilyo o uminom ng alak, o wala kang pakailangan. Basta ikaw, suot mo yung tropang 1, 2, 3 mo na uniform kung saan kabilong or kung makulay tropa ka. Kasi nandyan yung magbibigay sa'yo para alam nila kasali ka. Kasi lahat ng complicated tropa ngayon, taya sila Taya yan. Kung gusto niyo magbigay, sa kanila yun. Bawa, dala-dala niya yung kabit niya. Habang inaabot niya yung cash niya sa'yo. Wala ka ng paki doon, di ba? Ayaw niya magbigay, kaya nga sabi ko, suot niya yung best attire niya, lalo na kapag nagbibigay siya. Kung gusto niya seductive, whatever, kung anong gusto niya, best attire, gown, o malay mo, binibigyan ka ng iPhone, basta ikaw suot mo yung uniform mo, na tropang 1, 2, 3 ka, or makulay tropa ka, daily yun, for 4 years na lang ang natitira. So, sabi ko nga sa'yo, tinatrabaho to. Nakikita mo naman, sinusulat ko yung mga dapat kong i-vlog para hindi ko makalimutan, kasi makalimutin ako Tapos minsan, meron na immediate na tanong na hindi ko naman masagot-sagot para i-vlog agad kasi may ginagawa ako. Ang gagawin ko na lang, isusulat ko tapos ipopost ko. Yun, kaya may mga sulat-sulat. Tsaka, nag-aalala rin ako doon sa mga taong bingi na totoo. No? Bingi siya, pero may mata siya, nakakakita. Tapos pipi, bingi at pipi. Pero marunong magbasa. Kasi kung ibibidyo ko, hindi naman niya maintindihan. Diba, bingi nga. Kaya sinulat ko na rin. Nakuha mo, nagkakaroon siya ng 2-in-1. Sinulat ko na, binidyo ko pa. Kasi, nagtataka ko minsan, paulit-ulit tinatanong sa akin sa labas. Baka hindi niya napanood ang video ko, o kaya baka bingi siya, o kaya, kasi di ba pagka, pwede ka naman i-chat nun. Pagka bingi at saka pipi. Kasi marunong magbasa yun di ba? Nakuha mo. Kaya sinusulat ko na rin siya para 2-in-1 kasi naka-all nga ito. Pag sinabing all, iba-ibang klaseng tao, maaaring pipi, bingi, ganun. Nakuha mo. Kasi ba, kung bulag naman siya, maririnig niya yung video ko, yung salita ko. Hindi niya ako nakikita, pero naririnig niya yung boses ko, naririnig niya yung sinasabi ko. Kaya naka 2-in-1 yan. Ginawa ko na, sinulat ko na, at binidyo ko pa. Yun lang, kaya ganon. Kaya minsan nagtataka ka, bakit sinulat ko pa, binidyo ko pa. Kasi nga, may mga pipit bingi talagang totoo. Bingi yung, hindi gumagana yung tenga niya, hindi nakakarinig. Pero kaya niya magbasa. Ayan, naglalaba ko, pati unan. Naglalaba ko pati unan. Kasi bago matapos ang taon na to, kailangan yung mga unan ko, nalabang ko na.
O, sabay-sabay tayo maglaban ng unan, ha? So, lahat tayo, busy tayo, ha? Bawat bahay, bawat pamilya. Ayan, pakita ko naman sa'yo, inom ako ng gatas. So, nasa sa'yo na yun kung ano yung komportable mong gatas. Ito kasi, binili ko ngayon, gusto ko soya milk. Ngayon, ayan. So, ikaw, kung anong komportable mong gatas, nasa sa'yo rin yun kung gusto mong magatas. Yan. Kaya kung tinatanong mo kung ano yung mga naging klaseng kaibigan ko, yun ang latag niya, pagkain, tsaka ganyan, mga pagkain, gatas. Alam mo, actually, meron ako naging friend na nakarating ako sa bahay nila, Corinthian Garden. Hanggang loob ng kwarto niya, nakapasok ako. Sa loob ng rep niya, ang laki ng rep niya eh. Lahat nun, mula baba hanggang pataas, parang puro gatas. Tapos, parang tubig lang niya yung gatas niya. Ganun klase mga nakilala kong tao. Kaya importante na nilalatag mo rin yan. Yung sa Corinthian Garden, Quezon City, yan. Meron ako naging kaibigan yan na makapasok ako doon sa loob ng bahay niya. Tapos, ang laman ng loob ng rep niya sa kwarto, kasi ganun pala pag mayaman eh. May rep na yan sa kitchen, may rep pa yan sa kwarto niya. Sa loob ng kwarto niya, talagang lahat ng loob ng laman ng rep niya, pag binuksan mo, milk yun. Kala mo may factory siya. Mula baba hanggang taas, puro gatas. Tapos yung gatas niya, pag iniinom niya, parang tubig lang sa kanya. Kaya ganun. Kailangan mo kasing, kaya ka walang pera kasi ang nagiging kaibigan mo puro lasinggero. Kailangan mo magpalit ng kaibigan. Hindi mo naman siya iniwasan yung mga dati mo, syempre natural yon kasi nagkaroon ka na ng bagong kaibigan. Manap ka ng matino, yung walang bisyo, hindi sugarol, hindi marunong manigerilyo, hindi marunong uminom ng alak. Kasi kahit kanino ka mag-survey, ang sugarol, ang kaibigan niya sugarol din. Ang manginginom, ang kaibigan niya manginginom din. Ang lahat ng babaero, ang kaibigan niya babaero din. Pag payabangan pa yan. Pagka luma na yung kaibigan babae niya, sabihin na naman niya, laos na yung kababae mo, ganyan. Nagkakantsawan pa yan actually. Ganun sila, payabangan pa sa babae nila at pagandahan kung paganda o pangit. Ganun yun. Parang gamit din na pinagyayabang nila kung naka-latest o laos na ba yung babae nila. Kaya talaga pag babaero yung boyfriend or second wife ka ngayon, possible na ikaw yung susunod na iiwanan. Ikaw yung susunod na luluha. Kung ang tunay na asawa ay iniwan, ikaw rin. Panahon lang ang nag-aantay dun. Pag tumanda ka na, malalaos ka kasi. Hindi ka naman habang buhay bata. Ganun, iiwanan ka rin yan. At saka kakantsawan siya ng mga kabarkada niya eh. Kaya papalitan ka rin. Kaya nga, sa ngayon pa lang, kung ganun ang sitwasyon mo, pwede ka namang umalis na dyan sa sitwasyon mo para hindi ka pa nagkakasala dahil tumaligod ka nga sa kasalanan. Yun ang first step mo. Kung ikaw ay si tropang 1, 2, 3 and makulay tropa ka na ngayon, no? Pero kung complicated tropa ka, alam ko naman yun na accepted ko naman na ayaw mo magbago. So, walang problema yun, no? Actually, marami rin akong kakilala na complicated. Pero kung ang tanong mo, nagkakausap kami? Oo, nagkakausap kami. Wala namang problema sa akin yan. Yung, meron pa nga, kasi nagpalinis ako ng damo doon sa bahay ng anak ko. Yung pinaka-contractor no, yung naglinis ng damo, babaero daw siya, kwento niya, na siya nga daw, nakikita pa raw yung panty ng sumunod na naiwan yung panty ng
babae niya, may dumating na babae, mga ganong kwento niya. Pero alam ng babae niya na babaero siya. Kaya nga sa lahat ng babaero, para hindi nagagalit sa iyan at di ka sinusumbatan, ipaalam mo na babaero ka. Yun ang tama. Ipaalam mo na babaero ka. Kasi, from the start, pag nagsawa ka na dyan at ayaw mo na sa kanya, sabihin mo, ano bang natural? Diba? Ayaw mo na sa kanya, babaero ka, papalit ka na. Matik yun. Parang automatic yun sa'yo. Kailangan mong sabihin niya sa magiging babae mo para ready siya. Hindi ka rin niya sinisisi. Ganun ang gagawin mo, no? Kaya nga to all complicated tropa, wala namang namimilit sa'yo o nag-aantay sa'yo magbago ka dahil alam na namin yon. Sinabi ko na rin sa tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa, huwag nilang pinipilit yung pamilya nila, kaibigan nila o kamag-anak nila na magbago. Kaya nga tayo nagkaroon ng uniform. Dito pa lang sinasabi na natin na gusto natin magbago. Pag ayaw, suot niya yung printed, tapos yung best attire niya, gown or atin ng party, parang atin ng party, blazer, bestida, yun ay suot niya. Lalo na yung mga printed, ng mga bulaklakin, ganun. Naka-emphasize kasi yun eh. No? Tahimik ka na lang. Sarili mo ang i-demo mo, sarili mo yung baguhin mo. Kasi pinagmumulan lang ng gulo yan. Kapag pinipilit mo yung taong magbago. Kung ayaw niya nga pabayaan mo na lang siya. Buhay naman niya yun. Aside from that, pag namatay naman tayo, may kanya-kanya naman tayong haharap sa Diyos. Bakit mo pinakikialaman ng buhay niya? Pabayaan mo na lang siya. Pero sabi ko sa'yo, kung tunay mong pamilya yan, para kung gusto mo talaga magbago immediately, i-confine mo na siya, dalhin mo na siya sa rehabilitation center. So, bayaran mo yung fee nila na pick up, nalalagyan na siya ng posas. Tapos, makukulong na yun. Lahat ng alahas niya, prelo niya, cellphone niya, kukunin yun. Tapos kulong na yun. Automatic, on that day, tanggal yung sigarilyo, alak sigarilyo, sugal. Total, inuubos din naman ang pera niya. Pera nyo yan, pamilya niya yan Pera nyo yung inuubos niya. Kaya kailangan mo siya dalhin sa rehabilitation center para gumaling. Kasi yung lahat ng bisyo, yan, sakit yan. Hindi yan, kaya nga may pagamutan na ng mga sakit. Yung rehabilitation center. Punta ka doon, i-research mo sa Google kung ano yung rehabilitation center na malapit sa inyo, sa lugar mo. Kasi baka probinsya itong kausap ko, nagka-probinsya ka na nanonood, may rehabilitation center din dyan sa lugar mo. So, i-search mo sa Google, pero may bayad yun, monthly mong babayaran. Pero at least 2 years ka lang magtitiis, gagaling yung pamilya mo. Permanente na siyang tanggal yung bisyo niya. Basta pagka papalitan niya na yung kaibigan niya at gawin mong busy, bigyan ng trabaho, yun ang susunod na next step mo. Pagka nakalabas na siya ng rehabilitation center, i-ready mo na yung pagkakaabalahan ng utak niya. Enroll mo siya sa mga skilled work, yun, para mas kikita siya, nag-enjoy na siya, may pera pa siya. Hindi sa networking, kasi yung networking, wala namang sumasali sa kanya, so mas marami pa rin siyang free time. Hindi gaya ng skilled trabaho kasi yun maraming klaseng skilled na i-discuss ko na sa'yo sa previous video ko so enroll mo na lang siya sa skilled after niyang ma-confine makulong sa rehabilitation center. May bayad yan, nasa 5,000 plus kung ipapapick up mo siya magmula sa bahay nyo. Set up yun, oras and time, magugulat na lang siya, papusasan siya. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon 2019 nasa 5,000 plus, almost 6,000 magpa-pick up. So may mga kasama i-pick up yan, tapos dadali na siya agad doon sa rehabilitation center, nakakulong na siya doon. Dadalaw-dalawin mo lang siya, actually buwan pa bago kanya makita. Papel lang, sulat lang sa papel. Ganun ang mangyayari dyan, hindi makikita yung mukha mo kasi nga walang cellphone doon. Tapos siya nakikita mo pag binibisita mo siya, pero hindi kanya nakikita. Para siyang walang pamilya na talaga.
Ganun ang maiisip niya. Kaya right now, wag mong pang hinayangan niya na dalhin ang sarili mong pamilya, kung nanay mo yan o tatay mo yan o kapatid mo yan na ganyan ang style, pabisyo-bisyo lang, pachismis-chismis sa kapitbahay, inom ng alak, sugal ng sugal, shabu ng shabu, sugal ng sugal, madyong ng madyong, sabong ng sabong, o kaya ng bababae or ng lalaki. So, kailangan mo na immediately na iparehab yan para permanent na gumaling na siya. Kasi sakit naman ang bisyo. So, hanggang dito na lang ang aking video. See you on my next video. Bye!